Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Good evening once again, Metro and Mega Manila. Check your time, 33 minutes after 7 in the PM. Magandang gabi po sa mga nakakain ng hindi niya nagustuhan ngayong gabi. Bakit ba hindi mo nagustuhan? Siguro may kakaibang lasa kang nalasap, no? May mga ganyan imbis na okay naman sana, no? Kaya lang pagka bigla kami nalasahan na mapapaganon. Mawawalan ka ng ganang kumain. Wow! Diba? Kunyari, kung hindi man lasa, yung texture, di ba? Kunyari yung kanin, di ba? Tapos may nakagat kang bato. Pag nai-imagine ko nga na, maarte lang ako. Ako nga may kanin, tapos G kang kumain, di ba? Tapos biglang may bato, no? Magiging maaligas-gas sa ayoko na, i-imagine ko na, kinikilig ako. Aroy, welcome back to the show. Ito po ang DMC or Drive Me Crazy. Kasama pa rin ako, Kuya Chico on the radio. At bago tayo magkatsipaan ha, sabi ko nga kanina mamimigay ako ng 500 pesos. Totoo naman yan. Sali ka na dito sa Pangga Bingo Plus Panalo! Hatid sa atin ang Bingo Plus at ni Bing Bing na nasa inyong mga live screens na So dating gawi tayo. Kanina naglaro ng Pinoy Drop Ball ang mga Enerjacks bago ako. At kada programa ay may corresponding na playing card, no? So ngayon magpapaikot tayo ng ruleta ng kayamanan. Kung kanino matapat, sabihin nyo lang sa akin ano ang playing card na lumabas sa kanila, no? So Bing Bing, wag nang patagalin yan. Ilabas na ang ruleta ng kayamanan, Bing Bing. At paikutin na yan anytime. Go! Umiikot ang ruleta para sa mga nasa radyo nakikinig lang, no? Hindi nyo nakikita pero ito na, dinidescribe ko na umiikot ito. Mabilis ito. Umiikot ng clockwise. At natapat sa anong drama mo? Kina Jimbo at Sheena. So ano ngayon ang lumabas na playing card sa anong drama mo? Hari ito. Ito na naman ang hari. Ang laging tanong sa hari, siya ba ay may puso? Siya ba ay malaki ba ang kanyang heart? So ano kaya ang sagot? No? Kunyari ang sagot mo King of Hearts. I-comment mo niyan dyan sa comment section dahil isang winner ay kukunin natin dyan. Huwag kalimutan lagyan ng lokasyon, ha? So, ang format ay yung sagot plus ang iyong lokasyon, ha? Your answer with your location
isend yan dyan or pwede ka rin tumawag dahil isang winner ay on air sa caller, no? Tatawag 8721-2429 or 70017949. 8721-2429, 70017949. King of Sabi pwede sumali kahit OFW, pwede. Through GCash naman pinapadala ang premyo eh. So as long as may GCash kayong pwedeng pagsendan, go. Meron tayong possible winner, no? First possible, nasa line 2, kausapin natin. Energy, hello? Hello, Kuya Chico. Magandang gabi po. Sino po ito? Francisco. Si Francisco. Taga saan si Kuya Francisco? Taga Makati, Barangay Valenzuela. Oh. Kuya, first time mo ba o nakatawag ka na nung nakaraan? Last year. Ha? Last year pa. Last year pa. Ang tagal na nung last year, ano? Sige. O ano ang King of Hearts. ano ang hula ni Kuya? King of Hearts. King of Hearts. Ang galing! Panalo ka na. Kuya Francisco. Wag mo alam mo na to ha, wag mo ibababa. Kakausapin ka ng digital team at kung meron kang gustong i-shout out, batiin mo na now na. Hindi, papasalamat ako sa Bingo Plus. Saka sa GFM. Sponsor you. Okay na po. Salamat. Alright. Diyan ka lang po. Huwag mo ibababa ha. Ang ating first winner na taga Makati. Ang ating second winner naman na online dyan sa mga nagko-comment. Kapit. Mula sa Makati, punta tayo sa Las Piñas. Wow! Congratulations to Jami Hemaaba. Tama ba to? Jami Hemaaba. Congratulations. Panalo ka rin ng 500 pesos. Mag-reply lang sa comment or PM ng ating digital team. So, malamang nito sa mga winners, bukas yun na matanggap yung mga panalo ha. Sa mga nangarap manalo, pero hindi ngayong gabi, huwag nang umiyak. Marami pang pagkakataon sa susunod, ha? Dito lang yan sa Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus dahil sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus, sa panalo, ituloy natin ang kasiyahan dahil nga it's Wednesday night, it's Chipa Nights. 7:40 na ang oras natin. Ano na ang pinagkakaabalahan nyo? Kayo ba'y nagsikain na? Ano ba ang in-enjoy ninyong sabihin ngayong hapunan or gabihan, as others would call it, no? Gabihan, hapunan. Pero parang recently ko lang narinig yung gabihan. Nasanay ako na hapunan, no? Gabihan. Pero parang mas tama nga yung term na gabihan. Ang dami mong problema. Yan, ang dami ng problema ng mundo. Bakit problema yan? Kasi nga, ang dami ng problema ng mundo. Gusto kong dagdagan lang talaga. Totoo dahil naman. mas tama naman yung gabihan kung, oo nga. Kung tinignan mo 6:30 naman. ako. Laway ko yun. 6:30 ka kumain, tapos hapunan? Di ba? Ang hapon, pagka nag-6 na, gabi na eh. Gabi na yan eh. Di ba? Pagka, diba? nagsi-6 ba kayo sa hapon? Nagsisipin. Nagsisipin diba, kami. Pag nag-6 na, gabi na. Di ba? Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Lalo na pag nag-7. Kasi gabi na yon, di ba? 6 nga, gabi na eh. Tapos 7 pa. Maligayang bati po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Lalong-lalo na yung mga nasa tabi po ng signage na nakalagay na Wanted GRO. Nakita ni Nicole kahapon. Ay, madaming ganyan. Marami ako nakikita ganyan. Mag-apply ka Wanted kaya. GRO. Apply. Apply inside. Pwede.
Tatanggapin kaya ako pagka nag-apply kaya Alam mo, nakakapikon yan. Alam mo bakit? Bakit? Apply inside, pero pag natanggap ka na sa labas ka nakatayo. Romansa, kuya. Bakit yun ang inaalok mo? Ay, sorry. Welcome sa programang hindi pinaghandaan, pero May romansa! romansa, dong! Eto, welcome sa Chipa! Kasama nyo na si Papa Jackson. Ang inyong kuya Chico. Ayun ako. Kulay mustard. I am kulay master. Naninibago ako pag wala akong binabasa sa damit mo. Actually, naghahanap na nga sila palagi ng binabasa. Dapat ini-sponsor ng kanong mga yan eh. Kaya nga, ewan Ikaw ko yung pinakamalaking ambassador nila eh. Totoo, hindi. Ako na yung isa sa, baka nga yumayaman na sila ng dahil nga sa akin nga eh. Ba't di ka na lang gumawa ng mga damit mo sarili? Actually, may mga nagsabi nga niyan. Oo, kasi identity mo yan eh. Gagawa ako ng sarili, no? Mas marami pa ako magagawang mga design, no? Oo, di ba? Oo nga, no? Yung gagayahin mo lang, ang laki ng suso. Di ba may nakalagay may snail? Oo, So, lagyan mo lang ng mo, ang laki ng suso mo. Diba? Lagyan ko ng wow, ang laki ng suso mo. Wow. Diba? Suso snail. Snail, diba? Tapos may drawing ng suso, diba? Yan, tama. Ang laki, mas malaki sa tao. Para pag nakita, ang laki nga. Ang laki naman nun, no? Ang laki nga ng suso. Grabe, gluk. Bakit ganun? May gluk. Ay, no, kaya Chico, kamusta ang iyong Wednesday? Okay naman ang aking Wednesday. Marami nagtatanong kung bakit nga daw wala ako kagabi. Sabi ko, baka, hindi ko alam kung pwede kong sabihin, pero tanongin niyo sabihin si Papa. natin, wala namang lihim. Ano nga ba? Nagpunta kami ng Intramuros. Yan, Oo. Ito na. Nagpunta na kami Intramuros. Oo, hinahanap namin kung nasa ang ano nga yung tawag sa yung bahay ng Gobernador General Silio. Gobernador Silio at Gobernador General. Diba? Oo. Hindi ko nga namin alam kung saan yun eh. Pero may nakita kaming Guardia Civil. Oo, nandun. No? Diba? Mga Guardia Civil. Guardia Civil. Fairness, no? Ang cute nung nila. Sila lang nga nag-uniform ng ganun, ano? Oo, diba? In fairness. So, hello po sa mga... Pinangatawanan nila. Pati yung tela na mahirap hanapin yun eh. May specific pa ba yun? Oo, gabardin yun. Ano yun? Anong Tignan nyo? Tignan yung mga bata. Anong yun? Yung mga kabataan, ano yung gabardin? Sabi nila, hindi nila alam. Pero si Mami Evelyn, yun. Alam. Alam niya yan. Ano kasi po yun? sila yung nag-hobby niyan panahon nila. Na birthday niya ngayon. Ay, happy birthday! Happy birthday, Mami Evelyn. Gabardin. Tignan mo. Ano? Gabardin? Gabardin ay klase ng telang matigas. Sa kaya Chico, matigas? Sa Amerika, matigas? Ang counterpart niyan dati ay maong. Sa atin, gabardin. Ganun? Oo. So, para siyang... Palibasa, iba kasi yung alam mo matigas eh. Yun nga eh. Hindi tela ang alam kong matigas at hindi ko nahawakan yun. So, ibig sabihin, kumbaga, pang baragan yung tela na yun. Kumbaga, parang maong, di ba? Yun naman ang gamit ng maong eh. Kaya naman siya... Oo. Yun naman purpose nun, sa mga hindi po nakakaalam, ang jeans ay inimbento po ni Levi Strauss ng panahon na nauso ang gold rush sa Amerika. So, mga tayo dahil sa ginto, siya nagmimina. Gumawa siya ng suot ng mga minero para hindi sila madaling protective, magalusan kasi matatalim yung mga bato. Totoo diba? Naman. Tinawag niya yung edition ng tela na yun na 501. Kaya yung original. 501 jeans. Na may mabibili pa rin ngayon. Meron pa rin. Ang tigas ng tela na yun kay Chico. Oh. Ay, grabe. Kahit tigas niyan. Talaga. So, saka mapabili ako bigla. Kasi may matigas talaga eh. So, hindi kaya. Ang inventor ng maong ay si Levi. Parang ano yan eh. Malimbawa kay Chico, ang inventor ng rubber ay si Goodyear. Si Fernando Rubber. Bago na. Binago na kanila ng 330. Si Charles Goodyear. Pero nag-invento ng gulong ay si Dunlop. Pero nakakatuwa, no, na pagka inalam natin yung mga kung paano na-invento yung mga bagay-bagay. Karamihan, kung hindi man lahat, karamihan ay aksidenteng na-invento. Papa Jackson, diba? Actually, yung rubber, ang ini-invento ni Goodyear nun ay supot. Ano? Supot. Plastic. Supot. Ang ini-invento niya nun. Ay, gano'n. Oo. Kasi nasabi sa akin yan ni Lola Kerps eh. Ay, talaga? yung mga tinuturo niya sa iyo, pagkausap mga kalokohan lang. Oo nga, ba't sa iyo, totoo? Pag sa akin, medyo totoo yung mga sinasabi ni Lola Kerps. Grabe naman pala. Iba eh. Iba yung alamat na tinuturo sa amin, iba. Oo, puro katarantaduhan yan. Mali yung alamat ng plastic. Iba yung iba yung naturo sa amin. Yung tita mo yun eh.
Yung plastic, yung pag nakaharap, yung nakangiti. Naku, maraming ganyan. Ang pa-plastic. Tapos pagka nakatalikod. Oo. Ayan na. Kung ano, Ay, nako, di ba? Hello sa mga plastic dyan, ha? Ikinakalat pa sa iba. Di ba? Bakit ba tinawag na ano? Hindi daw ba si Pepe Jeans ang nakaimbento? Naku, di ba? Si Levi's. Levi's. Oh, sino pa? Yung microwave din, di ba? Oo. Parang ano din yan eh. Nagkaroon lang talaga ng malamig na ulam. Oo. Nabahaw. Nabahaw lang. Tapos, tinamad magsalang sa kalan. Nag-invento ng microwave. Yan na. Kaya nagkaroon na ng microwave. Paano na-invento yung microwave? Hindi ko rin nga alam. Alam mo. Alam ko. Ang alam ko lang dyan, aksidente lang yan. Ah, talaga? So, may ginagawa, basta kung sino man siya, may ginagawa siya nun. Tapos, habang ginagawa niya yung kung ano mang kinakalikot niya, napansin niya na natunaw yung pagkain o tsokolate yata sa bulsa niya nung lumapit siya doon sa kung ano mang kinukumpuni niya. Tapos, ayun na, sabi niya, ay, gagawin ko tong microwave. Sabi niya, Tagalog. Ay. Nag-umpisa sa, ay. Nag-ay siya. Hindi pwede mawala yung ay. Hindi pwede. Kailangan may ay. Ay. Tagalog siya. Totoo yung mga na mga invention. Diba ano? Oo, marami yan. Ha? Aralin niyo yung mga yung mga nag-invento ng kung ano-ano, di ba? Ang galing lang, no, na at ang ngayon ginagamit pa rin natin siya. Oo, di ba? Ay, yung halimbawa Kuya Chico, marami akong kilalang inventor. Si Graham Bell nag-invento ng telepono. Si Alexander. Graham Bell. Pero, Graham Bell. may chismis nung unang panahon. Meron kaming Bell phones. Di ba yun yung brand, Bell phones? May chismis nung unang panahon. Kay Chico. Ano daw? Kasi naabutan to ni Mami Evelyn at Mami Mary. Ganyan yung edad nila, malala eh. Sila nag-chismis sa akin. Noong panahon na yon, may kasabay si Alexander Graham Bell na nag-iimbento ng same device. Nako, may kalaban siya. Nauna lang Kilala ko na yan. Sino? Si Thomas Alcatel. Hindi ba? Siya ba? Hindi ba? Hindi ko alam. Pero, nagkataon daw yata na si Graham Bell yung nauna nagpapatent. Kaya by history, siya yung, parang yung yung television. Di ba? Pag tinignan mo yung TV. patent niya, na kay RCA yan eh. I-brand pero parang Russian yung una nag-invento niyan eh. Ay, ganun. Oo, kinuha yung patent sa kanya. So, syempre, siya na yung may rights Oo. doon. Diba? Sino kaya yung kasabay ni Alexander Graham Bell? Yung mga bata ngayon, hindi na nila kilala yung awayan ni Tesla tsaka ni si Nikola Tesla. Ni Edison. Diba si Thomas Alva Edison tsaka si Nikola Tesla. Yung AC/DC. Oo. Si Thomas Alva Edison ang naka-discover ng current flow na direct current kaya DC. Ngayon, si Nikola Tesla ang naka-discover ng alternating current. Kaya dalawa yung wire natin eh. Oo, para hindi sila mag-away. Yan, kasi pag nag-away may sila, issue yung mga magbabangga talaga sila. Tapos sasabog na tayo. Kaya hindi sila pwede mag-away. Masyado kaming nagiging emosyonal. Kasi hindi na alam ng mga tao kung totoo pa yung hindi namin alam. Hindi namin alam kung totoo pa itong mga pinagsasabi namin. Totoo, maraming mga ganyan na mga na mga invention na Si Michael Faraday, alam niyo ba kung ano invento niya? Si Michael Faraday. Diba? Hindi ko alam, Faraday. Anong inimbento niya? Di ba microscope yan? Hindi yata eh. Akala ko siya yung kumanta ng Please don't ask me. Iba yun eh. Iba ba yun? Iba yun. Ibang mic. Si ano yan eh? It's about you. Yung si ano yan? Anak ni Mel Chanco. Hindi siya yun. Anak ni Tita Mel yan si... What can I do? Di ba si Yung kumanta ng Magpakailanman hindi magbabago. Ang gulo-gulo. Ay, nako, eto, nakikialam. Ay! Nako, magagalit ang mga ating girls. Nagsisimula ka ng away, Christian, Mayroong Christian na nagko-comment, sino daw, ang nakaimbento ng toyo daw ng mga babae. Nako, di ba? Babae daw ba? Replyan nyo siya. Ayoko makialam dyan, pero parang malapit sa katotohanan yan. Pero parang totoo naman talaga. Kasi kung iisipin mo, di ba, babae, ang mga ating girls ang nag-imbento, Papa Jackson, ng
ng, sige, bili ka kahit ano. Pag binili mo kahit ano, ayoko niyan. Bakit? Ito yung binili mo. Ayoko niyan eh. O, di ba? Kayo ang naka-imbento niyan. Bakit kaya nyo na-imbento yung ganyan? Sabi ni Star Botones, nagutaw. Di ko na alam kung anong paniniwalaan ko sa inyo. Huwag kang maniwala. Wala. Wala. Oh. Diba? Oh. Actually, ito ba? Alam nyo ba yung assembly plant? Yung assembly, di ba? Yung ngayon, yung kotse pag ginagawa, di ba? Parang may station, sa station na to, ikakabit yung chassis, next station yung windshield, yung gulong. Yan ay pinaumpisahan ni Ford. Si Harrison Ford. Iba yun. Iba yun eh. Yung artista si Harrison Ford eh. Di ba siya yun? Iba. Ano? Felix Ford? Iba din. Si Ford, oo. Kaya Ford Motors, di ba? Na nakita lang niya sa katayan ng mga baboy. Yung mga pila-pila. Nakasabit, in fairness, ganun nga yun. Oo. Si Sander Ford daw. Iba din yun. Iba yun! Paretoke yun eh. Iba yun. Pero alam mo, speaking of that, yan yung huling isa sa mga nasa history ng YouTube ko, yung planta. Hindi ko alam, na-amaze akong panoorin kung yung assembly line, nagsisimula siya sa yung sheet of metal. Yan. Tapos di ba nung nilapag yung sinabi, eto yung metal sheet tapos sheet yan eh. Sabi, ginanon niya kasi metal sheet. Ito na ba yung sheet? Opo, sir. Yan po yung metal sheet. Sheet pala to eh. Sabi. Sir, paparating na po yung mga sheet. May deliver. Anong sheet yan? Metal sheet. Okay, lagay mo yung mga sheet dyan. Tapos, tanong, Andrew, may shit ka pa? Di ba? Kasi sa kanya yung linya nung diba? Sabi ko sa'yo. Ipipress yun eh. Tapos, mahuhulma na siya na, kunyari, pinto ng yun yan. Pintuan ng kotse, body, trunk, compartment, yan. Tapos na yan. Ang galing lang kasi i-spot weld nila yan. Pero alam mo, sa mga ganyan, sa assembly line ng mga sasakyan, amazing siya at the same time parang medyo somehow nakakalungkot din na nawawala na ng mga dyan, ng trabaho yung mga tao. Kasi mga robotics na yung mga nandyan. Karamihan na, pero hindi fully kasi kailangan pa rin niya ng tulong, di ba, ng human talaga ng totoo. True. Pero yung pagpintura, yung pag-weld, robot na yan, nakita ko na nung nakaraan. Pero mas mahal ang coaching yung ginawa ng tao. Yes. Yung parang handmade kung tawagin. Kumbaga craftsman ang tawag sa kanila. Craft-made. Oo, di ba? Kasi halimbawa yung Bugatti, hindi yan assembly line. Yung mga ganyan, yung mga high-end na mga. Di ba? Ang Ferrari ay hindi siya automated. Kaya mas mahal. Hindi siya mass produce, parang gano'n. Well. Pag nakita mo yung mga luxury car, may pirma yung mga gumawa eh. Sa chassis, may signature. May signature yung mga nag-assemble. Sa ano bang brand? Basta isang brand na yung Jaguar yata yun or kung ano. Saraw yata yun. Talaga handmade yan. Yan talaga, di ba? Sayang wala na saraw ngayon, no? Meron pa ba? Wala na. Parang namimiss ko makakita ng ganyan. Saraw, no? Yung talaga may OA na may kabayo. May kabayo sa harapan, di ba? Yung antena na anuhan, ang dami. Grabe yan yung. Wala nang ganyan ngayon, yung wala na, alam mo kung ano mga nagsipalit ngayon? Nakita mo na yung mga jeep na may graffiti? Hindi, naka nose down. Ay, oo. 'Di ba? Tas yung puweta nakataas. Sobrang baba sa sayad yung unahan, tapos may underglow. Oo. May ilaw. Iba na, no? Pero may ilaw sa alam mo, tayo pa rin na may ganyan. Wala pang ganyan sa ibang bansa. Wala. Kumbaga napalitan na yung identity natin. Nakaganon siya, parang anytime para naka-formation na mga kakarurot. Parang anytime magiging robot siya, no? Vito Cruz na. May nasabi. Di ba gano'n yun? Kalaw lang. Dumadaan ng kalaw. Wala na, Egypt na daw ngayon. Oo, Egypt. Alam mo sana yung Egypt, no? Nilagyan natin identity, no? Yung meron pa rin yung may Pilipinas pa rin. May touch pa rin ng pagiging Pinoy. Since tayo naman yung may jeep talaga. Oo, di ba? Kumbaga, parang may gumawa niyan, hindi nga lang yata na. Oo, dapat meron pa rin no? Dapat naging kultura pa rin natin yun eh. Parang ginawa pa rin nila yung form factor nung yung usual na jeep, traditional na jeep. Pero electric. Mas malaki na siya yung. Oo, meron yan. Kaya lang hindi nila sayang.
Ako. Well. Maligayang bati po sa gobyerno natin. Yung identity, no, sana ma-maintain natin, no. Ano kaya, no? May nameplate yun. Oo, kasi ang identity natin ngayon, ICC eh. ICC, puro ganyan ng ano. Puro yan ang nakikita ko sa balita ng buong mundo ngayon. Sa mga feed, sa mga SOCMED. Yan ang... Layo tayo sa topic na yan. Jeep muna tayo, jeep! Mag-jeep muna tayo, ha? Okay. In fairness, ha? Heist. Ano to? Recycled war jeeps ata origin ng sa atin. Yun naman talaga, Lou. Oo. Totoo naman yan. Galing yan sa Chiroc na brand eh. Yung jeep nila na Chiroc, di ba? Ginaya natin, ginamit natin, iniba spelling. Ang spelling talaga ng jeep so, ay American talaga to. DYIP yan eh. Jeep. Akala ko JEEP. Yan yung brand. Brand. Oo, yan yung brand na jeep. Diba? DYIP tayo. So, inano lang sa atin. Oo. Pero pag nakita nyo yung mga sinaunang mga jeep, ngayon naghahabaan, di ba? Parang bus na ngayong laki. Oo, grabe. Yung dati maikli lang. Oo. Cute size lang. Tsaka alam mo, kahit yung mga bus kay Jigo ngayon, no? Ano na, no? Nag-evolve na rin, no? Yung bus? Victory Liner, papuntang Baguio, may cabin crew. Ay, oo. Di ba alam mo, gusto ko yan. Nag-announcement sa loob. May mic. Diba? Ladies and gentlemen, please prepare for our final disembarkment. We are now approaching the station of Baguio City Victory Liner Terminal. Ay, ang ganda naman ng May ganon, oo. Dapat ibang, ano. Hindi ako sanay ng ganyan. Tapos sabihin pa nung... Mali yan. Paano? Dapat ang announcement, Saan ng Baguio? Parang tayo po tayo. Di ba dapat ganon? Parang hindi ako sanay pag hindi ganon yung announcement. Parang kakaiba na kaya nga, masyadong maganda yung announcement nung dinemo mo. Pero oo, meron. Hindi ko alam kung meron pang ibang maliban sa Victory Liner. May CR yung bus na yan. Tsaka yung yung nakahiga, yung bed. Oo, sleeper bus. Oo, di ba may cabin crew? Akalain mo yan, no? Dati konduktor, di ba? At syempre may CR na rin. Dati konduktor yan eh. Ang tawag konduktor ngayon, hindi. Na. Parang hindi ko alam ang tawag attendant nila. Na. Ano bang... Di ba? Hindi ko alam anong tawag ng Victory Liner doon. Ano nga ba? Baka attendant na. Kasi, di ba? Parang flight attendant. Oo. Parang ganyan. At may pa-snacks yan. Talaga? Parang aeroplano nga. Bibigyan kayo. May pa-snacks? Meron, hindi na kailangan tumigil, di ba? Meron. Pero tapos sasabihin ng announcement, di ba? Please fasten your seatbelt. We're experiencing some turbulence. Ganun no? Taray. Lumipad, Turbulence. Magugulat ako noon, di ba? Medyo turbulence. Oo. In fairness. Actually, gusto kong sumakay dyan talaga. Gusto kong maranasan yan. Yung mga bagong mga premium bus services. Oh, kasi parang yung isa lang parang hindi ko alam kung mawiwirduhan ako kasi meron diyan yung hindi siya upuan. Yung iba yung lazy boy, pwedeng higa, pwedeng nakaupo. Meron yung naka-bed lang talaga siya. Meron, nasakyan ko na yan sa Vietnam. Sleeper bus. So kung upo ka, naka-engine seat ka lang. Oo. Ganun lang. Hindi ba nakakaano? Hindi naman. Pero talaga mahiga ka lang. Sa Vietnam, nasakyan namin ni Kara yan eh. Sleeper bus. Okay naman. Oo, makakatulog ka talaga kasi parang kang inihele. Oo, kasi talagang Tsaka parang kung ganun, gusto ko lang sa baba, parang hindi ba nakakalula sa taas? Hindi naman. Tapos dun sa Vietnam, kaya Chico, yung sinakyan namin, basta ang bayad mo dun sa isang bed ay fixed. Kahit na magpatong kayo dun, 3 kayo dun, basta magamit yung isang piraso, isa lang bayad nun. Ganun. Pero kung hindi komportable, pang isa lang talaga. Pero nagtitipid kayo, isa lang gusto yung bayaran, pwede. Magkatalik kayo, talikuran. Pwede. Sabi mo, yayain mo, pre. Doon tayo, mapunta tayong Baguio. Sabi ko, magtalik tayo. Ha, pre, bakit talikuran, pre? Para tipid tayo, pre. Di ba? Kung pwede yun, pwede ba yun? Hindi naman hindi siguro yata pwede yun. Isa lang yata. Hindi ko lang sa Pilipinas, ha? Di ba kasi sa atin, pag sumakay, yung nanay, sumakay. Ayan, yan. Yung nanay, ha? Eto. Yung nanay, 41 years old, may anak. Ayan. 15 years old. 15, yan. Magbabayad, isa lang po, kakandungin yung kakandungin sa jeep, di ba? Para makatipid, di ba? Hoy, nararanasan namin yan dati ni Aling Elsie. Yung driver, dito kakandong mapipikong pa yung driver. Sige po, misis! Paupuin nyo na po, kandungin na lang pag may naupong iba. Di ba? Yun naman talaga yun eh. Pero, di ba? In fairness, kasi na nga nagtitipid nga sa pamasahe. Kung wala talaga eh, di ba? Ganyan kami dati ni Aling Elsie, naaalala ko yan.
Pero lugi yung driver doon eh. No? At di bayad, sumakay ka eh. Kahit pa magtutuwad ka dyan eh, di ba? Kasi yung sumabit nga may bayad, di ba? Ay talaga ba? Ang alam ko yung may sumabit eh. Pag sumabit ka may bayad pa rin. Dapat talaga magbayad ka. So, di ba? Kahit yung mga nasa bubong, di ba? Pag sa mga probinsya, yung mga tumatawid ng ilog at mga bundok-bundok, may bayad yun. Yung kahit nasa bubong eh. Naranasan ko na yun, sumakay sa bubong. Talaga, masarap yun ha? Sa Nueva Ecija. Masaya yun ha? Pero nakakatakot. Nakakatakot na masaya. Nakakatakot kasi any monument ha? Pwede mo, ay, puro ganun kayo. Ay. Pero puro kayo ay ng ay. Diba? Alam mo sa pag-uusapan mo yung legality niyan, hindi legal. Talaga. Oo, pero pag sa probinsya, 'di ba, konti ang transportation. Walang no choice kung bahagi ng buhay yan eh. So sana maayos na nga ng tuluyan kahit unti-unti ang ating mga transportasyon para naman. Speaking of transportasyon, excited akong mabuo na sana yung SLEX TR4 at TR5. Saan yan? Yung TR4 ay manggagaling ng, kung hindi ako nagkakamali, Calamba or Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena. Talaga? Yung TR5 mula dun sa Lucena hanggang dun sa may Sorsogon, yung Matnog dulo na. Dadaan ng Naga tsaka Legazpi? Yes. Hala! So, may TR4. Wala na yung mga kaibigan ko doon! Ano pupunta ako doon? Sayang naman! Saan? Ang dami kong kaibigan sa Naga tsaka Legazpi noon. Nung nagpupunta ako doon, wala naman yan! Wala pa. Anong taong kayo matatapos yan? Hindi ko nga alam eh. Pag nagbati-bati na yung mga opisyal natin. Pwede siguro sana, please, no? Yung TR4 yata, sabi baka daw end of 2025. Ewan ko yung TR5. Ay, pero malapit na rin yun. Lucena ang labas nun, di ba? Sana. Ang tanong, magkano kaya ang doon, ang bayad, no? Paglabas, magkano po? 15,800. Wala pa. Wala ka, tanong mo, magkano po? Saan po kayo galing? Galing po ako ng Southwoods po. 23,213.52. Ha? Babalik na lang po ako, ma'am. Sunod na lang po. Tumatanggap po kayo ng buhay na manok. Ay, nako. Hoy, 8:04 na. Babalikan natin ang mga bagay na yan dito sa programang hindi pinaghandaan. Pero may buhay ng manok naman. Ito nga ang Chipa kasama si Papa Jackson. At ang Kuya Mong Chico naka-mustard. Dito lang yan sa same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo! Sabi mo